Speaker, ako po ay tumatayo upang maglahad ng isang solusyon sa overpricing ng mga proyekto ng DPWH. Itigil ang biding-bidingan sa pamamagitan ng pag-rebid ng DPWH ng mga proyekto hindi sapat ang ibinaba ng presyo sa bidding. Mula pa noong Setyembre, nanawagan po ako sa DPWH na i-recompute at pababain ang mga presyo ng kanilang mga proyekto sa budget. Isa ito sa mga rekomendasyon na ibinigay sa akin ni dating DPWH Secretary Babe Singson na noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino ay nagpatupad ng across-the-board 10% cut sa presyo ng mga proyekto ng DPWH. Ang isa pa niyang solusyon, ang pag-rebid ng mga proyekto kung saan ang resulta ng bidding ay hindi man lang 10% na mas mababa kaysa sa approved budget for the contract o ABC. Ang dahilan ng overpricing sa mga proyekto ng DPWH ay ang lutuan ng mga bidding. Sa Batangas, ang tawag dito ay bidding-biddingan. Nako. Ayon sa lahat ng aking mga nakausap tungkol dito sa unang distrito ng Batangas, halos lahat ng mga proyekto ng DPWH ay bidding-biddingan. Hindi tunay ang mga bidding ng mga proyekto ng DPWH. Naranasan ko ito mismo dahil nung ako po ay bagong halal, kinausap ako ng aking district engineer at ipinakita niya sa akin ang listahan ng mga proyektong for bidding sa aking distrito na may nakasulat na mga pangalan ng mga politikong nagpapondo ng mga proyektong ito at mga kontraktor na kanilang pinili. Ang dokumentong ito ay maaari kong isumite sa Kongreso at maaaring maging bahagi ng isang inquiry ng Committee of Public Works and Highways. Ito ay tugma sa naging testimonya naman ni dating Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing halos 100% ng bidding sa DPWH ay luto at mga nananalong kontraktor ay pinipili kasama ng mga natatalong mga bidder. Maging ang ombudsman ay nagpahayag na sila ay nag-iimbestiga sa practice kung saan ang mga losing bidders ay umano'y binabayaran ng umugit kumulang 3% na bahagi ng DPWH contractors sa mga kontrata na tawag sa Batangas ay mananahod. Nako. Naging posible ang ganitong sistema dahil kailangan ma-pre-qualify ang mga bidder ng district or regional office ng DPWH at maaaring humanap ang DPWH ng butas sa napakaraming mga dokumento upang i-disqualify ang isang bidder. At kahit manalo pa isang kontraktor, maaari pa rin silang pahirapan sa implementasyon ng proyekto o sa paniningil sa bayad nito. Kaya dahil dito, alam ng ibang mga kontraktor na wala silang pag-asang manalo kung hindi sila ang piniling manalo at madalas ay hindi na lang sila bumibili ng bidding documents. Maraming mga posibleng solusyon upang tuluyang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Isa rito ang reforma sa bidding process kung saan unang isusumite ng mga bidder ang kanilang presyo at saka na lang gagawin ang post-qualification. Sa ganitong paraan, kahit ma-disqualify ang isang bidder, makikita pa rin kung gaano kababa ang kanilang bid na maaaring maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabwatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa na presyo.
sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo ng mga proyekto ng DPWH, at kung isaalang-alang na kumulang 600 billion ang halaga ng mga proyekto na ibibid ng DPWH sa 2026, umaasa po ako na sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Works ay matalakay natin ang iba't ibang solusyon upang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Kasabay rito, umaasa rin ako na gagawin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ginawa noon ni Secretary Babe Singson na ipa-rebid ang mga bidding na hindi sapat ang ibinabang presyo mula sa Approved Budget for Contract o ABC. Sa pribadong sektor, kung ano ang ABC mo, hindi ibig sabihin yan ang gagastusin mo. Kung 600 man ang ABC, kung pakiramdam mo ay hindi ka nakakakuha ng tamang presyo, i-rebid mo ang proyekto. Kung sariling pera mo naman ito, makikipagtawaran ka pa para makakuha ng 30% na mas mababa o 420 sa 600 pesos o kahit 10% na mas mababa pa o 540 sa 600 pesos. Kaya ang punto ko, kaya ko nais na ibahagi itong solusyon ngayong araw na ito. Nasa kapangyarihan ng Secretary ng DPWH ang mag-rebid ng mga proyektong hindi sapat ang ibinabang presyo mula sa Approved Budget for Contract o ABC. Nasa kapangyarihan din ng Kongreso na i-audit ang resulta ng mga bidding sa DPWH at gampanan ang ating oversight function. At ako po ay nagvo-volunteer sa Committee on Public Works para tumulong sa oversight function ng Kongreso sa lahat ng mga bidding ng DPWH sa buong bansa upang matiyak natin na walang pera ng taong bayan ang mawawala sa lutong bidding o bidding-biddingan sa DPWH. Tama. Maraming salamat po. Ayun, mga kababayan. So ano Majority masasabi niyo Leader. dito? Madam Speaker, I move to refer the speech of Representative Leviste to the Committee on Rules for its appropriate action. Any objection? Hearing none, the speech of the Honorable Leviste is referred to the committee. So ayun, mga kababayan, ano masasabi niyo doon, no? Sa live po. Dito po sa pahayag ni Madam Speaker, Alejandro Leviste, mga kababayan, no? Dito ako po ay dito di umano sa bidding-biddingan ng TPWH, mga kababayan, isiniwalat niya, no, na ganito pala ang kalakaran dito sa DPWH. Antindi, mga kababayan, sabi niya dito, itigil ang bidding-biddingan sa pamamagitan ng pag-rebid ng DPWH ng mga proyektong hindi sapat ang ibinababang presyo sa bidding. Ayan, itigil ang bidding-biddingan sa pamamagitan ng pag-rebid ng DPWH ng mga proyektong hindi sapat. Hindi sapat ang ibinabang presyo sa bidding. So, matindi itong isiniwalat ni Congressman Leviste, mga kababayan. Alam nyo kung bakit, mga kababayan. Ay tayo na naman ang kawawa nito pagdating ng panahon, no? Kapag hindi ito na solusyonan agad. Parang ano kasi ito kumbaga para itong pandemya, no? Na kapag hindi na solusyonan agad, hindi agad na ano na yung punot dulo, hindi nagamot yung punot dulo, ay talagang kakalat ito ng kakalat, mga kababayan. At ang mangyayari, tayo ang kawawa, tayong mga nasasakupan dito sa Pilipinas. Kaya buti na lang may mga ganitong kongresista, no, na matalino at syaga, talagang bata pa lang, mga kababayan, may paninindigan na itong si Congressman Leviste na talagang nilalabanan ang nangyayaring
korupsyon dito sa ating bansa. Katulad na lang ni Congressman Miao Barsaga na pinatahimik, mga kababayan. So, pero sa ganong pangyayari, mga kababayan, nakikita na talagang panig kay Congressman Miao Barsaga ang taong bayan. Ganon din dito kay Congressman Libiste dahil nilalabanan yung mga ganitong korupsyon na nangyayari. So, buti na agapan agad. Sana makinig si Secretary Vince Dizon na ayun na sinabihan naman ni Congressman Libiste na sana ay pumayag siya dito sa pahayag ni Congressman Libiste, mga kababayan. So mag-comment po kayo, mga kababayan, kung anong masasabi nyo dito sa pahayag at sa ibinulgar ni Congressman Libiste. So malaking tulong po ito, mga kababayan, lalo't ang grabe ang nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po.